Iba talaga yung negosyo natin. Kung saan talaga tayo napapadpad. Okay, we have nurse. LP, ano ba yon? Las Piñas? Tama ba? Okay, Cagayan. Wow, ang layo. Parañaque, Pangasinan, Cavite, Parañaque. So, iba-iba talaga. Okay. So, sa mga bago dito, nakita mo ba kung ano yung klaseng mga profession or mga ginagawa ng mga ka-teammate mo? Yan. So, makukwento mo, o di ba? O, alam mo, may kasama akong caregiver, nutritionist, dito, trainer, housewife. Ayan. And may I know kung gano'n na po kayo katagal sa Yosana? So that I know what to share here. Ayan. Meron ba dito ka sa sign up lang? Sige. Keep it coming. Okay. How about the others? Ay, ito si Miss Ellen. Hello po. Magka-batch kami niyan ni Miss Ellen. Ayan. Okay. Okay, sige. I hope na maingay yung chat box natin kasi hindi ko kayo naririnig. On a face-to-face training, narinig yun na ba yun? Yung galing ng speaker, nasa galing ng audience makinig. Okay, no? So, para makita ko lang yung chat box so that I know if andyan pa kayo, nakikinig kayo, 'di ba, nagre-react kayo, so that I can share more and give my best. Kasi pag mga bibo yung audience, nagaganahan talaga ako eh. Okay, so for tonight, hindi ko naman kayo ibubore kasi 'di ba, yung training na online kulang na lang talaga, 'di ba? I-off mo na lang talaga siya, 'di ba? Kasi parang online, ang dali ma-distract, pipindot ka lang dyan ng Google. Pero okay lang ba in the next 45 to 60 minutes, I can have your attention? Kasi baka nandito na rin yung breakthrough mo. Baka yung isang sabihin ko, makapag-open pala ng, parang biglang nag-ting! Ayan, mag-director ka na, mag $600 ka na, mag-gold ka na. O, paki-type nga yung gustong mag-gold next year. Yun talagang 2026 talaga, tinatak mo talaga sa utak mo, mag-gold talaga ako next year. Ayan. Meron ba? Wild cooking. Ah, I love it. Sige, itatakil natin yan. Bigyan ka na ng tip. Mamaya sa Q&A, Joy, ipaalala mo, no? Itanong mo yan mamaya, bigyan kita ng tip. Oh, wild cooking. Okay. Napaka-unique ng kanyang question. Okay, so for tonight, so a little bit of, ang gusto ko sa training ko, ang maintindihan nyo is bakit mo to ginagawa. Bakit ito ginagawa? At anong isasagot mo sa mga taong nagtatanong, bakit ba Yusana ang ginagawa mo? Kasi baka mamaya may nagtatanong sa'yo sa reunion. December na ngayon. Ang daming reunion, pa-dinner, mga meetups ng kung sino-sino. Tapos baka sabihin sa'yo, uy, di ba? Nag-Yusana, ba't nandyan ka? O, anong sasagot mo? Baka lang sabihin mo lang, maganda, masaya, o, di ba? Siyempre, dapat hindi ganon. Dapat bigyan mo ng konting businessman or make kick, di ba? Yung sasabihin mo. Para sabihin nila, uy, grabe naman tong si May, si Lyra May. Grabe naman siya mag, mag, ah, 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 sumagot kung bakit yun sana. It's interesting. Ayan. Okay, dapat ganun yung vibe mo. But anyway, let me share about muna of myself para lang malaman nyo yung yung background ko, and baka lang din kasi meron kayong guest na katulad ko or makarelate kayo sa journey ko and sabihin mo, ay nako, hindi talaga ako magkukwit dito. Ayan, nakikita ba yung screen? Nakikita. Ayan. So, nandyan pa naman kayo.
Okay. Sige, okay lang ba yung chat box? Medyo maingay ng konti. O, sige nga. Okay lang, alright. So, huwag kayong mag-off cam kasi nakikita ko yung mga facial expressions nyo at natutuwa akong makita pag nanlalaki na yung mata mo. Anyway, my name is Cheps. I'm here in San Pedro, Laguna. And I'm doing Yusana for more than 10 years already. And kung ako po ang tatanungin nyo, when I saw Yusana, okay, before Yusana, I never had any sales experience, marketing experience, never po ako nagbenta in my life, never din po akong rumakit in my life, hindi po ako kumakausap ng mga tao. Pero, ayan, sabi ko, kahit pala ganun, pwede din talaga may mangyari sa kanya, no? Sa Yusana. So, prior to Yusana, I grew up po in a middle, uh, above average family. So my parents had a traditional businesses. So may bigasan, may dump truck, we have 7-Eleven. But ito lang po yung na-realize ko, no, kung ba't hindi pa ako na-entice magnegosyo. Because high income, high stress na high operating cost, high risk. So, na-observe ko sa mga magulang ko, negosyante sila but never sila nakapag-travel, hindi sila makapagpahinga kasi nga pag nagpahinga sila or mawala sila ng ilang araw, riot po yung business. And iba po yung stress level. Kumikita siya pero nagkasakit na sila. Especially my father, dahil nga po talaga sa stress. So, ang mindset ko while growing up, hindi ako magnenegosyo. Kasi kung ganyan lang magnegosyo, ayoko. Kaya ako po, employment mindset. I worked for 15 years sa dalawang companies only. Ayan, hindi ako job hopper. 'Di ba? Yung job hopper, 'di ba, parang mayat-maya akong ako. But anyway, that's my generation. So, nakadalawa akong companies and ito lang yung na-realize ko after 15 years. Anyway, this is just me. Hindi ko naman nilalahat. Pero ito yung realization ko. Pag pala masipag ka sa work, hindi siya equivalent ng sweldo. Pag masipag ka, mas bibigyan ka ng mas maraming trabaho. Sinong nakaka-relate? Yan yung nangyari sa akin. And limited income, kahit anong pabibo, hanggang doon lang talaga. And yung work ko po as an engineer, wala po akong oras, on-call po ako, 6 days a week. Tapos nung na-promote na ako, OTTY. Parang walang extra pay. And nako-compromise na yung health natin kasi nasa hazardous environment ako, mag-overnight. And gusto niyo ba yung tinatawagan kayo sa madaling araw para magdesisyon? Gusto niyo po ba yung mga ganyan trabaho? Yan. So, na-realize ko, grabe no, after 15 years. So, I had a stint po sa pagiging OFW, quote and unquote, in Singapore. So, sumubok din because my husband is an OFW. And I realized, ang mahal and nothing beats home. Parang for me is that masaya pa rin and okay pa rin po talaga sa Pilipinas. So, nag-resign po ako. I decided to be a full-time mom because my eldest, my boy, 3 years old, diagnosed with ADHD and a spectrum of autism. May mga mommies po ba dito? So, syempre, di ba, pag ganyan yung sinabi sa anak mo, di ba, parang wala kang choice kundi alagaan sila, correct? So, sabi ko, magiging full-time mommy ako. So, meaning, kailangan ko ng more time, pero dapat financially productive. So, eto na. Paano po ako na-invite sa'yo sana? Sino dito ang nadaan sa kulit? Nadaan ako sa kulit. Okay, 3 buwan akong kinulit ng kinulit ng kinulit ng kinulit. So, anong first na tip ko dyan sa notebook mo? Isulat mo. Ngayon din, pwedeng mangulit. Kasi sometimes nahihiya ka pa, di ba? Pero alam nyo ba, hindi talaga ako, ang tawag dito, hindi ko talaga siya pinakikinggan kahit doktor siya.
She's a medical doctor. She's a pediatrician. Sabi ko, grabe, ang kulit naman ni Doc. Ano ka bang pinaglalaban niya? Ba't ang kulit-kulit niya? So siguro, the confidence in her na Yosana naman, yung mapapakinggan ko, kaya dead ma lang siya kahit makulit siya. O, di ba? So, imagine nyo, no, kung di siya nangulit, wala ako dito. Grabe, no? So anyway, nung nakita ko ang Yosana, wala po akong naintindihan sa presentation. Meron ba dito naintindihan mo? Ako wala. Dalawa lang ang naintindihan ko. Alam niyo ba kung ano yung naintindihan ko? 5 star, tsaka yung healthy cells, damaged cell, o ganyan. Sabi ko, ay, kailangan ko pa itong product na to kasi hindi po ako naniniwala sa vitamins. Hindi ako naniniwala sa supplement. Ang mindset ko, gastos lang yan, hindi ko yan kailangan, ganan. Pero, okay, pero, sabi ko, okay, maganda pala siya at kailangan ko. So, yan. At yung second na naintindihan ko is dollars. Okay. Sino dito nagningning ang mata mo talaga nung nakita mo ang dollars? Meron ba? Ako, yan ako. Okay. So, okay. Why did I say yes to you sana? Simple lang. Okay. Simple lang dahil may $100. May $100. 'Di ba ano, sino dito, sige nga, pati nga ng chat box. Anong objection mo nung nakita mo ang Yusana? Patingin nga. Ako kasi ang objection ko, wala akong kilala eh. Okay, sige. Ikaw nga, ano yung naglalaro sa isip mo para hindi mo siya gawin at that time nung nakita mo ang Yusana? Mahiyain, pera, ano pa? Yung iba, ready na? Okay. Busy ako. Busy! Ay, ay, si Abs Densa nito. Hi, Abs. Ano pa? Ay, networking. Ay, nako, mahihain ako. Busy ako. Ay, benta. Wala akong time. Okay. Pero kita mo, no? Kaya umutin ka ng training kasi sa mga stories, pare-pareho tayong lahat may objection, question. Bakit tayo nandito? Bakit natin siya ginagawa? Mainly because yung kausap natin, naitawid tayo dun sa objection na bakit natin to kailangan. Eh si Doktora Let, sobra niya akong naitawid. Ang sabi lang niya sa akin, Cheps, ang dami mo namang concern, ang dami mong iniisip, isa lang ang tanong ko sa'yo. Oh, ano yon? Are you coachable? Oo naman, will you matuto? Ay di sige, mag-start ka na. Sabi ko, kahit wala akong kilala, oo, kahit hindi ko lang masasabihin ko, wala akong alam, oo, kahit, sa dating sinasabi, kahit hindi ko to araw-araw na gagawin, as in, okay lang ba na once a week? Basta coachable ka, yun lang ang kailangan ko sa iyong maintindihan at marinig. Are you a willing student? Willing ka bang matuto? Sabi ko, oo. Okay, start ka na. Ganon ako kinlos. And you know what? Out of trust, di ba pinagkatiwalaan mo naman din talaga yung tao nagdala sa'yo dito? Kaya nandito ka. So, dapat ganyan din yung mapa-feel natin sa kausap natin. Dapat, pag kinausap mo siya, confident ka talaga, love mo yun sana. Hindi yung, Joy, may mangyayari ba sa atin dito? Naku, hindi ko nga din alam eh. Bahala na. Bahala na. Okay. Walang ganon. Kasi nung kilos ako, naku, Chess, magsimula ka na. I-work out na nating $100 mo. Maiintindihan mo, madali ito. Basta sumunod ka lang. Basta susunod ka, ah. Ako man, oo, sige, susunod ako. O, yun, ganun lang. Yan lang ang tanong sa akin. O, sige. O, yan, mag-credit card ka na. Ito pa sinabi sa akin ni Doktora. O, Cheps, meron kang money. Ako naman, yun nga eh. Kasi di ba wala akong work, 6 months na ako ng trabaho. Sabi niya, may card ka. Ako naman, oo. Kasya to.
Oo, call the bank. Call the bank? So ako naman, di ba? Very coachable na, no? Since the presentation. Doktora, anong... Okay, BDO. Doktora, sabihin ko. Sabihin mo, may purchase ka from UHS, i-deferred payment mo, 6 months to pay. Eh, sinabi ko, oh, okay, 6,700 per month. Ayun, so in-enroll na ako. So on the spot po ako. Grabe, no? Negative na negative ako. 3 months akong hindi maka-yes-yes. Tapos na on the spot ako ni doktora. Gets nyo? So sabi ko, grabe no, because I felt the confidence in her. Wala akong na-feel na ang alam mo yung parang shake siya dito or I mean, hindi, shaken siya dito. Yung belief niya is parang 99%. Hindi, na-feel ko talaga 100% siya dito. Right? So, kailangan ganun din tayo pag kinausap. Hindi sa nagmamayabang ka. It's just that, feel kasi ng kausap mo kung may nakikita ka dito eh. Kahit wala ka pang malaking income. Yung nakikita mo talaga na ano, kung ano yung gusto mong makuha sa iyo sana. Parang platform talaga siya para mag-resign ka, magnegosyo ka, kumita ka, yung mga ganon, feel niya. Ah, di ba? So anyway, if you're going to ask me, Chips, ayan. My first 6 months in sana. Ayan. So, bawal po ang 0 week. Okay. May mga bago ba dito? Kung nazi-zero ka pa ha, okay. Okay, ang zero is mortal sin. Yun lang kasi sabi sa akin ni Doc eh, Cheps, mortal sin ang zero. Since day one, tagang pumatak sa akin yan. Ayan. Kaya, ayan, di ba? May income tayo. Parang 4 na beses lang akong walang income yung first 4 weeks ko. And the rest, never na akong na zero. As in, tumatak talaga sa isip ko yung mortal sin. Mortal sin ng walang income. Ha? Mortal sin? Okay, ganun lang. Di ba? Mortal sin daw. So, nag-average ako ng 23,000 on my first 6 months. Guys, anong alam ko ng 6 months? Sa totoo lang, wala naman akong alam talaga dito. Kasi parang ang 90% ng effort na to is galing talaga kina doktora. Sila naman ang kumausap eh. Sila naman ang mga nag-train. I mean, sila nagtitrain sa mga nakukuha ko. Sila ang nagpe-present sa mga guest ko. So sabi ko, grabe naman, pwede palang kumita kahit ang effort na kinadoktora wala sa akin. Guys, may effort pa rin naman ako, 'di ba? Ang goal ko lang mag-invite na mag-invite, mag-train, mag-invite, mag-train, mag-invite, mag-train, mag-invite. Gaano ka-simple 'yun? Tapos sila yung nauubusan ng boses sa kakapresent. Gets nyo? Tama? Okay, sabi ko, ay, okay pala to, no? Pero guys, no, let me share. Baka kasi may ibang tanong, Cheps, na-embrace mo ba yung Yosana from the very start? Love mo ba talaga yung ginagawa mo from the start? Love, okay ka bang na nag-i-invite? Okay, my answer is no. No, no, no. Ayoko mag-invite, ayoko mag-prospect, ayoko kumausap ng tao, ayoko mag-hi, hello, ayoko mag-happy birthday, ayoko. Ayoko talaga. Okay? Kasi hindi naman ako ganyan. Okay? Kaya lang, sabihin nyo, sabayan nyo ako, sabihin nyo, kaya lang, kaya lang, okay, o, isulit mo dyan, kaya lang, yun na nga. Yung $100 nga. Tama. Ang mindset ko kasi is, paano ako makakapag $100 kung di ko yun gagawin? And guys, nagagawa naman natin yung mga bagay kahit hindi natin gusto, di ba? Sa work, bakit ka pa nag-work? Di ba ayaw mo na sa boss mo? Ba't ka pa
nag-work, pero ayaw mo na ng ginagawa mo, ba't nandyan ka pa? Bakit pumapasok ka pa? Bakit ginagalingan mo pa? Di ba the same lang naman sa'yo sana? So, meron ba dito feeling mo, shucks, hindi naman ako ganyan. Ayoko naman ng ganyan. O question, yes, ayaw mo, pero gusto mo ba ng resulta? Gusto mo ba ng leverage income? Gusto mo ba ng time freedom? Kasi yes, ayaw mo. Pero, kaya mo siyang gawin. Oh, ito yung objection na minsan sinasabi ko sa mga guest ko ha. Okay, listen ha. Let's say si Joy. Gusto ko si Joy kasi siya yung nagtanong ng unique question. Joy, makapag-unmute ka ba? Joy, let's say ayaw mo nga nitong ginagawa ko, 'di ba? O i-type mo na lang Joy, babasahin ko. Okay, Joy, hindi mo alam kung kaya mo to, hindi mo alam kung para sa iyo to. Okay. Example na lang, ano yung pinaka-ayaw mo na household chores? Mamalansya, magluto, maglaba, maglinis ng bahay. Type mo nga. Anong ayaw mo? Ako kasi ayaw ko talaga mamalansya eh. Ayaw. Pareho tayo. Okay. Pero Joy, kung sabihin ko sa'yo na at the end of the month, may magbibigay sa'yo ng 200,000 kada katapusan. Pero ang gagawin mo, mamamalansya ka ng 10 pantalon sa isang araw. Every day. Pero sa dulo, kada buwan, may 200,000 ka. Gagawin mo? Diyan gagawin mo? Oh, no problem. No problem, mentor. Ilan ba yan? Kahit 'di ba, kahit ayaw mo, kahit nasusuka ka na, kahit talagang mabigat yung loob mo, mamamalansya ka. Why? Kasi may 200,000 eh. So, wala yan based sa kung gusto mo or kaya mo, kakayanin mo. Kasi gusto mo yung result. Right ba? Eh ako yun lang yung naisip ko. Gusto ko ng $100 eh. Ayan. So, dito ako nag-isip, okay, after 1 year, anong nangyari sa akin after 1 year? Sa 2 buwan, kumita ako ng 83 or 40K per month. 1 year inyo sana. Bakit ako na-excite dyan? Ang sweldo ko after 15 years is 42K. 15 years. Nakakaiyak o nakakaiyak? Pero 1 year, sa'yo sana 40K. Okay. So, anong gusto kong sabihin sa inyo? Sa mga bagong makinig kayo, okay? Sa mga bagong makinig kayo, kung feeling mo para kang naliligaw na kaluluwa dito, bakit ako nasa training? Ang dami ko pang trabaho. Bakit ako nandito? May labahin ako. Ba't ako nandito? May mga kailangan pa akong linisin doon. Ba't ako nandito? Ba, di ba? Meron pa akong kailangang o maaga pa akong magigising bukas. Di ba hindi mo naiintindihan yung sarili mo? Okay lang yun. Kasi meron kang transition dito eh. Di ba? Papunta ka dun sa it's a different zone kasi nga, meron kang gustong mangyari sa sarili mo. So, kung feeling mo, 1 year akong parang naliligaw na kaluluwa. Kung ano lang yung sabihin sa akin, yun lang yung sinusundan ko. Pero minsan parang, tama ba to? Tama ba to? Ganyan ako. Di ba? Parang, okay ba yan? Tama ba siya? Tama ba to? Basta trust mo lang yung coach mo. Kasi, one day, marirealize mo na lang, this is worth it. It took me a year to realize, wait lang, sweldo ko to eh. Sweldo ko to after 15 years of working as an engineer. Pero bakit 1 year lang sa'yo sana? Dito ako nag-isip and I talked to my sponsor. Sabi ko, seseryosohin ko na ang Usana. So sa mga bago dito, give it some time. Hindi yan 1 week, 2 weeks, 3 weeks, hindi eh. Aralin mo lang, sundan mo lang yung coach mo. One day, may aha moment ka na lang dito, marirealize mo, okay, seryoso na talaga to. Gusto ko na talaga to. Kasi ma-unfold talaga yan habang ginagawa mo.
Gets nyo yun? So, it took me 4 years to become a goal director in Yusana. And sobra akong natuwa kasi yung isang linggo dito, imagine, isang buwan ko yan sa work. Anong mas maganda? 40K per month o 40K per week? O, 'di ba? 40K per month, 40K per week. Tapos sa 40K per week, healthy ka pa, hawak mo pa yung oras mo, di ba? Dito kasi nakaharap ako sa chemical, wala akong oras, limited yung income, no work, no pay, tapos ito, leverage income. So anong point ko? It took me 4 years. So, sabi ko, lahat talaga ng bagay, kahit hindi mo talaga alam sa simula, feeling mo hindi mo kaya, hindi mangyayari sa'yo, give it some time. Hindi kasi pwedeng hindi mamamaster ang isang bagay. Don't tell me sa 4 years na to, hindi ko siya na-master. Ginagawa ko siya seriously. So, imposibleng hindi natin mamamaster isang bagay. Kaya ako, excited ako para sa'yo. Pag ginalingan mo talaga, give it some time. You will also have the same results. So, I'm a Ruby director, 9 years in the business. So, ito na rin yung reason kung ba't hindi na ako bumalik sa employment. So, I'm a full-time mom, and I'm just really doing this pa rin on the side. So, these are my two boys. 16 years old and 11 years old. And yung husband ko na former OFW, napauwi ko siya because of Yusana. Pero ayaw pa rin niyang gawin yung ginagawa ko. Negative to eh, nuknukan ng negative. Meron ba dito negative yung asawa mo? Okay lang yan. One day, i-prove mo. Okay, so ang dami niyang sinasabi about Yusana. Okay. Ngayon, dito siya nag-work sa Philippines. Pero, income ko. Income niya, income namin. Gets niya? Okay. So, hindi pa rin siya nagbi-business ng iyo sana. Huwag natin pilitin ng ayaw. Ang importante, ikaw, nakita mo yung vision, gawin mo siya. Kasi for the family naman yung ginagawa mo eh. So, never na niya akong sinumbatan or ino-okay-okay ng iyo sana kasi may income naman. Yun lang yun. Ang kailangan lang nila, resulta. So, diretso mo lang. Kung awayin ka niya, pasok lang dito, labas sa kabilang tenga. Tapos, kasi ang mindset ko at that time, kahit inaaway niya ako, sabi ko, sige, awayin mo ako. In my mind lang ha. Pero one day, I'll prove to you. Alam niyo ba ng pandemic? Kasi pandemic ako naging Ruby director. So nakita niya, nakaset up ako dito sa kwarto, ganyan, may kinakasama ako sa Zoom. Sisilip yan. Sabi niya, yun lang yung ginawa mo nung isang linggo, ganyan yung income mo. Tapos, one day, meron siyang tinawagan kasi nasa construction, ano siya, company. So, hinto yung project, delay yung sweldo. So, meron siyang kausap one day. Sabi niya, oh, pare, kamusta ka na? O, kamusta kayo dyan? Lockdown, ganyan, di ba? Tapos, alam mo ba yung negosyo namin? Namin na. Paano naging namin? Okay naman yung negosyo namin. Okay naman ka. Siyempre, hindi ko na kinontra. Pero alam mo yun, one day you will prove your point. Diba? So, yan yung nangyari. And sobrang akong grateful sa products ng Yusana because this is my mother. Disclaimer, hindi ito nakakagaling, nakakagamot. Pero ang mommy ko po, prior to Yusana, yan, ang daming sakit, daming maintenance. So, inad lang namin si Yusana sa iniinom niya. So, 6 months na iniinom niya, tumawag kay doktora. Doktora, yung sa deck sponsor ko, nagre-reklamo ako, hindi effective ang Yusana, na high blood pa rin siya, tatatatatatata. Sabi ni doktora, hindi naman yan magic, no? Diretso mo lang. Sa bagay, ilang taon bang may, okay. So, 1 year, ayan, 1 year. So, 1 year, doon namin nakita yung drastic improvement. So, ang mami ko is 80 years old. Nagta-travel pa yan. Maintenance free since 2013. Sinong gusto yan?
Grabe naman. O, di ba? Akalain niya wala na yan, wala na to. Ang reklamo niya, uy, bakit meron na akong white hair dito? Mami, utang na loob, 80 ka na. So, okay lang na may white hair dyan. Kalokang mother. Tama, no? So, I am so grateful with the products of Yusana. Pero syempre, no, lifestyle pa rin. Pero, grabe yan makaliempo. Liempo everyday. Yun ang secret po. Liempo everyday. Plus Yusana. Ang joke ko nga eh, pag may nagtatanong, ang lakas ng mami mo, anong secret? Yusana and liempo. Okay? So, alright. So, meron ako sa inyong story. And I always share this every time na meron akong namimit na bago. Because this is the same kwento na narinig ko from a diamond director on my first MDO sa iyo sana. Okay, are you ready to listen? Ayan. Narinig niyo na ba yung story ng mag-amang gustong mag-dinner? Alam niyo na ba to? Kung alam niyo na, quiet ka na lang. Kung hindi pa, ayan. Let's say, okay, meron akong kwento at ano ka lang, focus ka lang sa story, okay? Pag ito, naintindihan mo, magiging successful ka sa iyo sana. Okay. May mag-ama. Tawagin natin siyang si Boy, okay? Si Boy, tsaka yung tatay niya, mangingisda for dinner. So, sumama yung bata sa pangingisda. So, excited siya. Yung first na isda, ganito. Guys, ha, ang galing ko ba mag-drawing? Pampano yan? Social, tama? Ayan. Sabi nung bata, wow, daddy, masarap to, steam, ganyan, no? Yay, may pang-dinner na tayo. Ang ginawa ng tatay, binalik sa dagat. Nagtataka yung bata sa isip niya. Ha? Okay, ay baka maliit. Okay. So naghintay sila ulit. So yung pangalawang isda, hirap na hirap yung tatay. Ganyan siya. Ganyan. Kasi naman guys, grabe naman. Parang barakuda talaga guys. Grabe. Hindi lang, sabi nung bata, grabe namang laking isda nito. Hindi lang to pang dinner. O, diba? Pang lunch. Kinabukasan, aabot pa to ng dinner the following day. Ganyan. Excited yung bata. Yes, ganyan. Binalik ng tatay ulit sa dagat. Ah, sira ulo talaga tong tatay ko, no? Okay, hindi kami makakain nito. Okay. Sige, okay lang. Hintay siya ulit. So, the third, sabi ng tatay, ganun lang. Ganun lang ka, ano. Okay. Ganyan. Ang cute ng isda. Parang anchovies lang. Sabay omega. Okay, ganyan. Ang cute, no? Sabi, sabi ng bata, ay, ang liit naman. Pero eto yung sabi ng tatay, let's go home, son. May pang-dinner na tayo. Huh? Ganyan. Ari dito, okay? Okay, so si Buboy, hindi siya nakatiis sa kitchen. Kailangan niya talagang tanungin. Parang, Daddy, wait lang. Wait lang talaga. Hindi ko naiintindihan talaga yung mga bagay-bagay. Bakit ito yung inuwi natin? O, di ba? Yung umpisa, okay lang yung isa eh. Sige, maliit yun. Pero tayo yung pangalawa. Yung pangalawa, yung pinakamalaki. Pero binalik mo sa dagat. Ito yung pinakamaliit na kinuha natin. Bakit ito yung inuwi natin? O, ito sabi ng tatay. Ano ka ba, buboy? Matalino ka ba? Ano ka ba? Ganito kalaki lang yung kawali natin. Oh, naglulog pa yung iba. Okay, end of story. Anong ibig kong sabihin? O, pakitype nga dyan, kawali. Coach, ano ba naman yan? Anong kinalaman ng kawali sa Yusana? Kawali, okay. Anong ibig sabihin ng kawali? Okay, o bakinig kayo ha. Ito siguro yung kailangan nyo. Okay, listen. Ang kawali signify the psychological wallet. Wallet. Okay. Ano ibig sabihin? Okay. Example, let's say itong malaking isda. Okay. Itong malaking isda na to,
Kunyari, Yusana. Okay, para siyang Yusana eh. Nung nakakita ka ng malaking isda, hindi yan kasya sa kawali mo. Parang ganito, let's say, di ba? Ako, magto 200,000 per month. Ako, o ganyan, tama, no? 400,000. Ako, wala akong, wala akong alam. Ako magpo 400,000 talaga dito per month. Parang ako mayaman. Ganyan, tama, no? Parang hindi talaga siya kaya. Ako, ako mayaman, ako makakatulong, ako manlilibre, ako, parang hindi sanay. Maliit kasi yung kawali mo, hindi kaya yung malaking isda. Anong kasya sa kawali mo? 30,000. Diba? Yes! Diba? 40,000. Shucks, grabe, 40,000. Ah, increase na 40,000. Okay. 50,000, di ba? Actually, malaking-malaki na sa'yo ang 80 to 100,000. Pag binigyan ka niya sa work, parang, wow, shucks. Pero sa'yo sana, ako mayaman. Ako may time freedom. Ako. O ganyan, no? So that's the point. Nasa iyo sana ka, pero hindi magkasya sa psychological wallet mo yung Yusana. And this makes a difference. You know why? We have the same company, the same products. Yung products mo, products namin, products ng mga Gold Director, Diamond, and Ruby. Parang ganyan. Compensation plan, the same. Pero bakit nagkakaiba-iba? Kasi hindi lumaki ang kawali mo. Coach, lumalaki yung kawali. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangan bumili ng kawali. Lumalaki yan. So, ang goal mo, lumaki yan. Through immersion. So, congratulations kasi nandito ka sa training na to. Maraming ways to immerse yourself in Usana. Trainings, usap-usap ng mentor. Kulitin mo yung mentor mo. Mag-join ka ng international event. For me, talagang it's really the immersion in the training and the regular usap with the mentors. Kasi alam ng mentors yung journey mo, alam yung pinagdadaanan mo, alam niya kailangan mo. Hindi mo siya gagawin mag-isa eh. May mag-guide sa'yo. It's just that, alam niyo ba kung bakit minsan, o gusto niyo bang malaman kung magiging successful ka dito o hindi? Sige nga. Ito napaka-simple. Okay. Alam mo ba kung lalaki ang kawali mo o hindi? Bigyan kita ng isang tip kung gusto niyo malaman ba kung may pag-asang lumaki ang kawali mo o hindi? O sige, mag-type kayo ng 1. Sino dito ang gustong malaman kung lalaki ang kawali o hindi? Lalaki ang kawali mo o hindi? Ayan. Okay, eto na. Bigyan ko na, okay. Para malaman mo, kasi kung malaman mo tonight na hindi lalaki ang kawali mo, o pwede ka nang mag-quit. Hindi, charot lang. Okay, wag naman. Okay. Madali lang. Okay, gusto niyo malaman? Okay. Lalaki ang, okay. Lahat ba nakikinig? Okay. Gusto niyong malaman kung lalaki ang kawali mo? Very simple. Okay, very simple. Alam niyo ka ano? Kung madali kang kausap. Kung mahirap kang kausap, hindi, hindi talaga lalaki ang kawali mo. Ang dami mong hanash eh. Ang dami mong dapat, once you commit to this, may training, lalo na to your mentor, as in, dapat madali kang kausap. Once na madali kang kausap, lalaki yung kawali. Because there is no resistance. At hindi nyo pa naman din malalaman kung bakit. Malalaman nyo lang pag nandun na kayo. It's all about obedience before understanding. Hindi siya yung kailangan mong alamin at malinaw na malinaw sa'yo bago mo gawin. Hindi siya ganun eh. It's obedience before understanding. Right?
So, naintindihan niyo na? Nagigets niyo ba kung lalaki yung kawali niyo? So, iyon, warning lang, pag hindi ka madaling kausap, edi, wala talagang chance na maki yung kawali mo. And kailangan niyang lumaki. Because, pag hindi magkasya talaga yung isda na yan, iba yung galaw mo. And you are, iba-iba tayong reason kung bakit ka nagyayosana. Maaring sa'yo, okay sa'yo ang 50,000 per month. Kasi ako, guys, nag-start ako dito, $100 lang talaga yung gusto ko eh. Sabi ko, mag $100 na ako dito, 20,000 per month, happy na ako. That's the goal. Kaya lang, I was exposed to the trainings na, ano nga naman ang mararating ng 20K? 'Di ba? Bakit ko hindi ibibigay ang full potential ko? Eh bakit, alam mo yon, na-unfold yun lahat. So, kung ikaw may resistance ka, ayoko na mag-grow, hindi naman ako ganyan, definitely, walang mangyayari talaga sa akin. Right? So, lahat na ba tayo madaling kausap from now on? Wala kang maraming hanash? Dahil mo kasing hanash eh. Okay. So, kahit nga lang, ito lang yung takeaway mo for tonight eh. Kawali. Happy na ako dyan. Kahit yan lang ang mag-register sa'yo. So, I would like to emphasize na you are blessed that you found you sana. Maraming mga tao na naghahanap ng opportunity, ang raming sinusubukan, pero ikaw, ito yung mas pinili mo. And gusto nyo bang patunayan ko kung bakit? So, eto lang, hindi ko sinasabing Usana is the best choice. Disclaimer baka sabihin nyo, grabe naman si Chips, napaka-bias. I'm not saying that Usana is the best choice. I'm saying it's a top choice. So, in short, kung ano man yung ginagawa mo, galingan mo dyan. Sa work mo, sa pagka-VA mo, sa, ano ba, hindi ko alam-alam, sa mga online selling mo, okay lang yan. Pero mas galingan mo sa'yo sana. Okay ba yun? Okay. So, tuturuan ko kayo kung paano kayo sumagot kapag tinanong sa'yo, bakit yun sana ang negosyo mo? Okay. Maraming opportunity. Okay lang ba mag-pros and cons ako para lang alam mo kung kung bakit maganda na nandito ka. Okay. Kasi pwede ka naman talagang teka lang, i-animate ko lang yung slide para mas maganda yung makita. Are you learning so far? Okay. Sige. I-animate ko lang siya para mas ano natin. Kasi pwede kayong VA. Walang problema yan. Flexible din yan. You get paid. Pero it requires special skills. Oras mo pa rin yung kapalit. Meaning, ikaw pa rin ang gagawa niyan eh. Hindi mo kayang i-exponential growth yung income mo dito. Not unless kumuha ka ng maraming kliyente. But the thing is, ikaw lang yan mag-isa. So, why you sana is good. You can scale up eh. Hindi ka mag-isa dito. You leverage from the repeat orders and the skills and the leadership in your team. At the end of the day, ang goal mo, hindi ka magiging no work, no pay. Diba? Or pwede ka naman mag-online selling. Wala namang problema dyan. Madali yan, low cost din yan. May audience ka din dyan, di ba? Pero at the end of the day, it's highly competitive. Inventory problem yan, price wars, and no passive income dyan. E di mag-isana ka na lang. Proven demand, structured support, and at the end of the day, you can expand in 25 countries. Again, leverage pa rin is the name of the game. Di ba? Or pwede ka mag-content influencing. Yung influencing daw, yung influencer, you are targeting a certain market. Yung content creating, kung ano-ano na lang yung ginagawa mo.
Pero sana, mag-content creating ka na lang related sa business mo. Okay ba yun? Okay naman yan, pero it requires big following. Ilang likes ba for a 100, for a $1? 1 million is just $1 ba yun? Or $10? Hindi ko alam. Tapos, kailangan mo ng ng Wi-Fi para mag-operate ng business. Kunwari, wala lang internet. O makapag-operate ka ng Usana kasi ang Usana pwedeng face-to-face. Ano ka ba? Earn immediately with Usana. Hindi mo kailangan maging sikat dito. O sikat ka sa Usana kasi marami kang tinulungan. Diba? So, you have to use your business na lang in content creator, in content creating. So, bumongga yung business mo. Pero yung kung ano-ano na lang yung gagawin mo, hindi naman related sa Usana, dapat related yan. So, mag-Usana ka, okay? O pwede ka mag-crypto-crypto, forex-forex. No? Yayamanin. Yes, may excess 20 million. Sino may excess 20 million para magkaroon ng dividendo ng 200,000? O kung wala tayong excess 20 million, wala kang karapatang mag-forex-forex, mag-stocks, ganyan. Dapat excess money ang nilalagay dyan. Kung pa 50 mil lang ang ilalagay mo dyan, hindi yan life-changing. Naintindihan nyo? Okay. Ito nga sabi nga dito sa data na to para magkaroon ka ng 100,000 in dividend, dapat may 25 million ka ilagay mo sa GMA, sa Meralco. Question, may 25 million ba tayo? O, di ba? O, kalimutan mo na yan. Huwag ka na mag-forex at crypto. Usana has predictable commissions, minimal financial risk. Real product to, hindi to guni-guni, hindi ito, hindi mo mahawakan, di ba? And health impact needed by everybody. Di ba? Maganda naman mag-insurance agent, walang problema yan, di ba? We need it, di ba? Pero it requires licensing, exam, renewal, may quota. O mag-isa na ka na lang. Hindi mo kailangan maging license dito, BIRT lang. Di ba? Easy to start. Consumable products, kapag naubos na re-repeat order, ang insurance naman, hindi naman na-repeat order yan. Di ba? Exponential. At 25 countries yung reach mo. Yung insurance mo, nandito lang sa Philippines. Real estate, pwede din. Wala namang problema dyan. Pero, ang tagal bago kumita. Di ba yung gap niya para kumita? It requires licensing, training, legal compliance, di ba? Again, high competition and all. With you sana, health is always in demand. Ngayon nga nung isang beses alabang ako nasa Molito, parang nagsa-star-stargazing kami ganyan. Nakita ko yung isang condominium. Parang tatlo lang yung may ilaw. Ha? Walang ilaw lahat. Walang occupants. Ano ba yan? So, ibig sabihin, yung demand, di ba? Yung demand ng condo nga, sabi nila oversupply. Totoo yan. Di ba? So, with you sana, the flexibility, the residual income, global tayo, again, leverage. Di ba? Yun. O pwede kang mag-traditional business. Next, di ba? Pag sinabing, oy, akin yan. Di ba, iba yung pride na merong sinabing na may, no? May pwesto, may tao, di ba? Akin yan, negosyo ko yan. Pero wag ka, di ba? Capital, at ang sakit ng ulo mo dyan is manpower, rent, utilities, risk, tsaka ROI. Ay, naku, mag-isa na ka na lang. Mag-isa na ka na lang, walang masyadong burden, low cost, at yung income, di ba? Halos kaya mong kitain yung kinikita ng isang traditional business. Ito yung mga uso ngayon 'di ba? Franchise your own brand. O let's say si Joy no, gagawa ng sandwich with 100 antioxidants. Tapos gagawa siya ng system. Okay, bilhin niyo yung sistema ko, yung ingredients ko, yung recipe ko, o, 'di ba? I-franchise natin ang Joy's sandwich with 100 antioxidants, o 'di ba? Pero bago ka pa naman
maka-come up ng ganyang system, ilang trial and error yan. Naintindihan nyo? Sasakit na yung ulo mo dyan and it takes time to build that brand. 'Di ba? Mag-isana ka na lang, ang galing kaya ng isana sa research. May R&D, may manufacturing, may corporate, may customer service in 25 countries. Ang kailangan mo lang is to promote. Gaano kadali yun? Tama. Okay. Oh, mag-Jollibee daw. Okay naman yan. Again, it's highly intensive capital. Kung pwede naman yan. Kumita ka sa Yusan, tapos mag-Jollibee ka, pwede yan. Kasi the brand is established already. Pero again, kung negosyante ka, would you go for a high capital? 'Di ba? Lower cost, I mean, low risk, geographically, I mean, advantage talaga to. So, guys, okay, baka sabihin nyo, grabe naman si Cheps, no? Grabe naman si Cheps, masyadong bias. Siyempre, aralin din natin yung pros and cons ng Yasana. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo is that, pag meron nagtanong sa inyo, kung bakit Yasana, okay lang ba? Itong apat na to sabihin mo. Kunyari, Joy, why are you still doing Yasana business? Oh, because it's global, it's low cost, it's flexible, and scalable. Gets nyo? Kasi yung lahat ng sinabi ko sa inyo kanina, from online seller to traditional business, maaring low cost pero hindi global. Maaring flexible pero hindi low cost. Ano mang ganon? Po pwedeng scalable pero hindi global. Yung sana lang yung may apat na ganito na kaya nating ma-enjoy all together. And this is a very powerful business. Global yung business mo. Low cost siya, flexible, kayang gawin ng sino, part-time, full-time, anywhere you work with strong Wi-Fi and scalable. Income mo, maliit pero exponential yan. Walang ganyan sa labas na kaya mong kunin yung apat na yan all together. So, okay lang ba pag may nagsabi sa'yo kung bakit yan pa rin yung ginagawa mo? Ito sagot mo. Okay ba yun? Pag nakasalubong kita sa hallway, may recitation tayo. Why you sana? Why your business is you sana? Oh, because it's global. It's low cost. Ang ganon. It's scalable. It's flexible. Ewan ko lang kung hindi ka maka-attract ng mga fellow, yung mga colleagues mo. Oh, di ba? Kunyari, sino ba to? Si Lyra May. Wow, grabe. Yun pa yung business mo. Yeah. Interesting. Oh, let's talk. Kasi ko sa'yo yan. We're global, low cost, flexible, and scalable. Diba? Hindi sabihin mo, kasi maganda, kasi may dollars. Kung pwede naman yan dati. Siguro, nung mga pre-pandemic days, so wala pa masyadong opportunities, pwede mong sabihin, grabe, may dollars dito. Eh, ang VA may dollars din. Flexible to. O, dati naman, wala namang VA, kaya flexible to. Ganyan. Tsaka dollars to. Eh, ngayon, flexible. Tsaka, flexible ang VA, tsaka dollars, pero hindi siya scalable. Gets nyo? Naintindihan? O, kahit yan lang din ang matutunan mo tonight, okay na ako dyan. Okay ba? Pero, Cheps naman, masyado ka namang bias. Wala ka bang pros and cons ng Yusana? Of course, meron. Ayaw natin na maging ano tayo. Maging bias. Okay. Ang Yusana, okay, ito na. Let's be real. It takes effort over time. Ha? Hindi ba ito magic? Gusto ko ng magic. Sorry. Wala pong magic dito. Okay. Need to face rejection and comfort zone? Ha? Mare-reject? Oh my goodness. Global, low cost, flexible. Tapos na-reject. Ano ka ba naman? Lahat naman ng, hindi naman lahat gusto ng Jollibee. Yung iba gusto McDo. Yung iba ayaw ng Starbucks, gusto ng milk tea. The same thing dito. Ayaw ng Yusana, ayaw. Pero
may mag-yes sa'yo sana. Gets nyo? Success depends on mindset, willingness to listen. Naku, makikinig pala dito. Tsaka bawal sa mga tamad. Bawal okay. Yan lang. Yan lang ang cons, di ba? Yan lang yung cons ng yusan na ang tanong ko, willing ka bang i-overcome yan? Sa totoo lang. Di ba? It's just an attitude. Yeah? Di ba? It's just an attitude. Okay? So, sobrang ganda ng ating Yusana business. Okay? So, wala tayong, wait lang, overtime na ba ako? Okay, last 5 minutes, then we can have a Q&A. Wala tayong ibang gagawin sa ating negosyo kundi magpaka-busy sa pipeline. Sinong first time na narinig ang pipeline? Okay. Hindi po ito unique sa Usana. Okay. The pipeline is a universal law in any business transaction. Kahit to nag-asawa ka, gumamit ka ng pipeline. Explain ko sa'yo Okay. Leads, contact, appointment, presentation, follow-up. Okay, kung user mo yan or sign up mo yan. Okay. O leads, marami kang manliligaw. Tama. Kinontak ka. Tama. Nag-yes ka para makipag-date. 'Di ba? Umulit kang makipag-date, finalo up ka, sinagot mo. O yun. Pipeline yun. Tama. Mamimili ka ng school. Marami kang school, kinontak mo, tapos yon inaral mo, 'di ba? Nag-exam ka, tapos nakapasa ka. Ayun, meron ka ng eskwelahan. Anong point ko? Lahat ng transaction is pipeline. So dapat lahat ng column na 'yan gumaling ka. Lahat 'yan inaaral. That is our business. Okay. So, anong mangyayari? Okay. 'Di ba madami kang leads? Ayan. So, kunyari ito, si Ana, kinontak mo, nakipag-set ng appointment, napresentahan mo, finalo up mo, nag-sign up. O, di ba happy? O, yun. So, tutulungan mo na siya. Maintindihan, ano ba to? Kung gusto niya rin kumita. Pero you don't stop at one, di ba? Kasi nagbi-build ka nga ng network and organization dito. O next, let's say si Bob. Si Bob kinontak mo. Tapos, dinededma ka niya. Oh, question, would you stop? Would you stop? Of course not, di ba? Get another name. Si Lucy. Si Lucy, kinontak mo, nakikipag-communicate. Okay. Nakipag-set ng appointment. Okay. Pero in-Indian ka. Kruk, kruk, kruk. Ah, Lucy, asan ka na? Lucy, Lucy. Hindi na sinasagot. Okay. Magmumukmo ka ba? Di ba? Wala. Di ba? Sabi mo lang kay ChatGPT, I have a guest. She did not show up. What will I tell her? Ganun lang. Hindi na nga ngayon mahirap mag-construct ng what to say. Andiyan si ChatGPT eh. Sabihin mo, I want to say in a very polite manner. Ganun lang. Di ba? Get another name. Huwag ka magmukmok. Get Ben. Si Ben, kinontak mo. Okay, responsive. Yes, nagpakita sa appointment. Sa presentation, sabihin sa'yo, Chebs, I think parang hindi talaga ito para sa akin. Oh, magmukmuk ka ba? Get another name. O, di ba? Sino to? O, si Myla. O, yeah, si Myla. Kinontak mo. Appointment. O, sige, Saturday daw. Napresentahan. O, go na go. Excited, excited. Hindi mo na ma-follow up. Myla. Myla, di ba gusto mo? Di ba okay sa'yo? Hello, hello. Wala na. Ghosted na siya, di ba? Wala na talaga, di ba? Hi, Myla. Tapos ang sagot sa'yo, who you? Ano ba si Chips to?
Last week lang tayo magkausap. O, ganyan, di ba? Oh, would you stop? Dahil lang kay Mai lang in-Indian ka? Ano ba, nakasalalay dyan yung negosyo mo? Don't stop. Get another name. Because somebody will say yes to you again. Ano ba? Gets niyo ba yon? Kasi ayaw na nga, pinipilit natin. Pero yung mga yan, na nandyan sa column na yan, stay connected. Huwag kang mag-cut ng communication, don't burn bridges, kasi nagbabago ang sitwasyon ng mga tao, nagbabago ang need ng mga tao. Baka itong naka-appointment na to na in-Indian ka, di ba? Hello, Chefs. Yung sana ba yung gusto mong ipakita sa akin? O ganon. Yes! Diba? Guys, alam nyo ba, yung thesis mate ko, tandang-tanda ko siya, isa siya sa mga PPS ko, nireject niya ako, thesis mate ko, nireject ako. And you know what? After 8 years, no nag-avail ng early retirement, bigla akong minessage. Chef, yan pa rin ba yung ginagawa mo? Pakita mo na nga sa akin yan. Sabi ko, grabe ka naman, nag-PPS ako. Di ba? Parang weird. But anyway, so what's the point? Okay, what's the point? Rejections mean nothing, guys. Okay? Do not take it personally, guys. Alam nyo ba, ang realization ko doon talaga, sabi ko, tama talaga, dapat hindi dinididim ang rejection. Alam niyo ba, yung thesis mate ko, sabi ko, grabe, ni-reject mo ako. Sinabihan mo akong desperada, nasa iyo sana ako, ba't ko to ginagawa? Alam niyo, sabi niya, ha, sinabi ko ba yun? Oo, sinabi ko. Alam niyo ba hanggang ngayon, nasa heart ko yon. Pero Di siya, ba? ang ng tulog niya, nakalimutan na niya yun. So, anong point ko? Mas talo tayo. Kasi siya, limot na niya yung sinabi niya sa akin. Pero ako, tandang-tanda ko ang sinabi niya. So, let go. Right? One day, they will need you, Sana. Stay connected, manage your emotions, and grow your prospect list. 'Di ba? May mga ways how to generate leads. Pero syempre, hindi ko siya di-discuss dito. Again, okay, some will not, 'di ba? So what? Someone is waiting. So, okay lang, 'di ba? Okay lang 'yan, huwag kayong mag-alala. And last, no, before we go to the Q&A, okay, always remember that your belief is very important in this business. It's like a battery. Dapat hindi siya ma-empty. It's always full charge. Believe mo sa products, believe mo sa compensation plan, believe mo sa company, sa industry, sa sarili mo. And it is your responsibility para i-plug in yan through trainings and immersion. Hindi pwede maghihilahan tayo sa training. Hello, Myla. Asan ka na? Wala ka pa sa participants. Okay. Negosyo mo to. Hindi naman tayo grade 1 para maghilahan kung may training na, kung may event ba, kung may ganyan ba. Business mo to and it's your responsibility to make it always in full charge. Hindi yan responsibility ng mga direct sponsors mo. Ikaw yan. Naintindihan? Because everything is provided here. Okay? And as I end, simple lang ang business natin, basta madali kang kausap, sa totoo lang. Ito talaga yung ultimate na tip ko. Yes, coach ka lang. And then one day you will understand. Okay? So, that's about it for me. I hope you learned something. Kung meron po kayong Q&A, kung meron tayong Q&A, you have questions, di ba? So, before tayo mag-Q&A, gusto ko lang sabihin that 13 years ago, I did not really see Sana as something that a career shift for me or a life-changing opportunity for me. Ang alam ko lang talaga, extra dollars. But I was really open to the idea na ano bang meron dito. Bakit ba maraming
gumagawa ng USANA, bakit may gold, bakit ano bang income nila. So do not resist the opportunity for growth. So, yun lang. So, excited ako para sa inyo kung ano yung pinapagawa sa inyong mga goals, mga activities, just do it. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin ang mag-withdraw ng income mo. 'Di ba? Ikaw pa rin ang mag-enjoy ng time freedom mo. Okay? Thank you very much. Ayan, thank you so much, Mentor Cheps. Palakpakan naman natin si Mentor sa kanyang very concise, no, na presentation, sa kanyang mga tips, sa kanyang share na story, o 'di ba? First time niyo ba narinig 'yon, yung kawali, 'di ba? Tsaka yung pipeline, 'di ba? Yung yes coach, no, basta mas madali kang kausap. Yan. So sa akin personally, yan yung top 3 ko. 'Di ba? Sabi ni mentor, basta yun tumatak sa okay ka na. Ayan. So open po ang floor natin for a few questions. Siguro mga one or two, no, para for the interest of time ni Mentor Cheps, please type in your questions. Ayan, sige. So siguro nag-iisip pa sila, 'di ba? Ako may tanong na ako, mentor eh. Habang nag-iisip sila. Ayan, no? So, paano po kayo nagpo-prospect mentor nung mga high quality prospects? Anong mga associates nyo? Paano po ba kayo nakaka-bingwet ng mga bigger fish? Konting tips lang, mentor. Okay. Siguro it doesn't, my first ever sign up, my very first guest was a doctor. She's a warm market. First, siguro mga 4 weeks na akong nasa USAN, nagtitraining lang ako. Tapos wala akong mag-guess-guess kasi ang dami kong ang palpak na ginagawa. And during that time naman, excited lang ako. So, uh, sabi sa akin kasi mali yung ginawa ko nung umpisa. Lahat ng hot market ko, na gustong i-invite, huwag niyo itong gagawin nilagay ko sa isang chat box, group message. Hi, how are you guys? I have a business. I have a business. If you're interested in supplements, blah, 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 just call me, ganyan. Tapos nagreklamo ako sa upline ko wala akong, ikaw lang sumagot doon sa ginawa ko. Wala akong ma-invite. Sabi niya, paano mo ba ginawa? Ganito. Hala, suicide yung ginawa ko. Ha? Mali ba yun? Sabi niya, Chefs, kasi dapat isa-isa dito eh. Ha? Kakausapin mo isa-isa? Nagre-reklamo na ako nun. Ang tagal pa, ganun. Buti na lang nakinig ako. Di ba alam mo yung sinabi na obedience? Ito sinabi ng upline ko. Oh, so wala ka nang makuha sa hat. Okay. Get your yearbook. Ay, anong yearbook? Wala akong close doon. Walo lang kaming barkada nung high school. All the rest, hindi ko na yan, Sabi niya, kunin mo yung yearbook mo, tapos isulat mo doon. Guys, buti na lang sinunod ko, okay? Si Lord, sinusubo ka talaga eh, okay? So, ah, nagsulat ako. Nakasalubong ko sa mall one day si Dr. Lynn, and she was my high school batchmate. 18 years kaming hindi nagkita. Doc, exchange kami ng number. Excited lang ako. The following day, sabi ko, Doc, dati walang script-script. Okay. Doc, okay. 1 minute lang to. Hindi kasi exchange ng number. Okay. So, hindi na chat-chat, diretsong call. At saka, ramdam niya siguro sa voice ko, hindi ko alam. Doc, 1 minute lang to. May ginagawa ako ng mga ginagawa ng mga doktor. Gusto mo makita? Okay. Doc, anong oras yung yung end ng clinic mo tomorrow? Ganyan. Okay, sige. Okay, I can meet you there. O tapos,
So, hindi ko din alam kung paano ko siya napayes. So, hindi ko rin alam kung bakit lumabas din siya sa bibig ko ng may ginagawa ako. Kasi ang nag-invite sa akin, doktor. Guys, dati walang script. Walang script, bahala ka. Ang instruction lang sa akin, build curiosity, excited, sell the meeting, not Usana. Kasi tayo minsan, alam niyo po ba, ang Usana ay best supplement in the world. At tatatatat, tutututututut. Hindi, sell the meeting. Doc, may ginagawa ako ng mga doktor. Gusto mo makita? Sabi niya, oo, gano'n. Doc, kailangan kita makita. Dati kasi trained kami ng call. Ngayon kasi matcha tong mga tao eh. And sa chat, ano siya eh, yung nag-iisip pa, it takes time. Nung nabasa na, hindi pa agad nag-reply. Ano. Kaya for me dati, pag nag-chat ako, kunyari meron akong fino-form, ang ultimate goal ko, kahit hindi one sitting, kahit it takes how many days, basta pag nag-chat ako, finorm ko siya, nag-connect kami, ang ultimate goal ko, mag-exchangean kami ng mobile number. Because I felt that exchanging numbers builds already the trust. Kasi hindi ka magbibigay ng numbers sa kung hindi mo gusto or you don't like. So the moment na we exchange numbers, okay, sige, one of these days, I'll call you. Ganyan. Tama ba? Kasi ma-call dati. Ngayon kasi, ma-chat eh. Kaya minsan, pag meron akong mga downlines, i-follow ko na yan. So, nakuha mo yung number? Ha? Messenger lang? Anong messenger? Hindi naman pang-follow pang messenger. Mobile number. Ako sa foreign pa lang, I know their numbers na. So, and it's better to call. Okay. Ang mga professionals, ang okay, ang Usana business ay walang demographics. Hindi ito when I say walang demographics, hindi siya pang babae na professional. Hindi, actually, dinate ako na yan. Wala akong makitang trend, wala akong makitang pattern. Bato lang talaga tayo ng bato ng opportunity. Because iba-iba talaga ang mga tao. Yung feeling mong maiintindihan niyang Yusana, ended up, she's not the right person. Yung mga ganon, or feeling mo hindi niya magigets ang Yusana, siya ang nakaintindi. She's the one who catch the vision. So, ang trabaho lang talaga natin dito is to connect. At kung feeling mo na, it's always 50-50. I think I've learned this from Miss Ellen. Nandito ba siya? Isa to sa mga nag-struck sa akin nung na-miss ako sa kanya way back. Hindi pa ako gold director. Ang sabi niya sa akin is always 50-50. At tamatak niya sa akin, when you contact a person, 50% mo siyang prospect. Kung prospect mo siya, 50% mo siyang mai-invite. Kung i-invite mo siya, 50% siyang sisipot sa presentation. Kung mapepresentahan mo siya, 50% siyang magsa-sign up. At kung nag-sign up siya, 50% siyang magsistay. At magstay yan, 50% siyang magiging leader. And there is really no demographics. You can't really say who ang mag-yes eh. Ang trabaho lang talaga natin dito is to really promote. Yun lang. Nasagot ko ba yung tanong? Anyways, that's my personal experience and practice. Yes. Thank you, mentor. Ang ganda, no? It's always 50-50, 'di And ba? ito si Miss So, Ellen, sa kanya ko yan narinig. And hanggang ngayon, ano siya, nag-register siya sa akin. Kaya thank you sa kanya kasi I always have this kind of mindset din.
Yes, nandito si Mentor L. Ayan, nandito si Yeah, Mentor yeah. L. Oo, sa kanya ko narinig din. Sa kanya, sinabi niya yan, I think, ewan ko na kung ma-remember niya, but it was in the ninth floor nung nakausap ko siya. Tapos yun yung sabi niya sa akin. Wow, ang galing. Na at least, no, yung nalilevel yung expectation. At Yeah. saka, just stop, no? Kasi you can never know naman. It's always a no, di ba? If you don't ask. Ayan. Yes. So, thank you, Mentor. Meron pa po bang question ang ating mga mentor dito sa room for the team? Going once, going twice. May nagtaas ng Mm. kamay. Ayan, Mentor Dennis. Mentor Chaps, hello. Ganda. Ang ganda talaga ng training. Pag Yes. ikaw talaga, iba talaga. Ayan, thank you Mentor sa training ha. Thank you talaga. Ayan, ang tanong ko Wow. Mentor is, ngayon kasi December 1, di ba? Grabe guys, December 1 na. Okay. Sa December Mentor, ano yung approach mo ngayon? Like, approach like, kasi busy ang mga tao, sa mga party, palabas yung mga Oo. 13 months nila, tapos sasabihin nilang, oh, sa gitang sis, busy talaga ako, may mga ganito, mga ganyan. Ano yung mga discarte mo sa lahat ng mga nandito? Kasi syempre, mentor, 2 weeks na lang. Double points tapos Oo. na. Diba? 2 weeks na lang done na yung double points natin. As ko mentor, ano yung tips mo sa lahat ng nandito pagdating sa December month ngayon o December ngayon? Ano yung approach mo na inviting or paano mo siya i-start conversation? Ganyan. Yun lang. Thank you. Okay. Actually, this is the season na maging visible talaga sa ang daming reunions eh. Ang daming get-together, reunion. Sa mga nagsiselevive dito, naku, umpisahan mo na. Di ba? Actually, this season, no, this is the most visible, maraming reconnection, maraming, especially pag may sa Christmas, 'di ba? So, this is the chance na lahat ng pwede mong puntahan na makipagkita, ito yung best time, best time. So, what I do naman is kung meron kang, let's say, kung meron kang mga relatives na gustong-gusto mo nang bigyan ng ano, ako kasi, si mommy din ng ano ko eh, ang pang, ano ko. Di ba kasi si mommy sa mga, ang mommy ko, di ba, parang, oh, cheat, grabe naman, ano, ay, nako, yung ano ko kasi pinahi. Siya talaga yung ano, siya yung number one. Siya yung, ay, yung anak ko, yun pa rin ba? So, pag nakita nila si mommy, siya yung ultimate na yusan na, sa reunion namin siya yung ultimate na yusan na model ko ba? Kasi iba talaga yung nanay ko, pag sinama mo siya sa ka-age niya, na iba talaga. Iba talaga. That's why they're very, very amazed when they see mommy na diretsyo, walang maintenance, walang, so, siya, that's one. And then, napapansin nyo ba, ewan ko, may mga 40s na ba dito na pag nagsama-sama kayo, usapang nararamdaman sa katawan, usapang maintenance, di ba? Ako minsan binabasa ko yan eh. Dapat talaga, pag tumatanda talaga, usapang nga, hindi ba pwede maging ganyan, di ba? Usapang maintenance. So, dito nyo, that's why maganda ding dalhin yung sana pill box mo. Uminom ka sa, uminom ka sa over dinner. Tama. Doon ka, kalugin mo kaya yun. Tapos, ay, ang dami mong iniinom. Ano ka ba? Importante yan. Importante yan. Ano ka ba? Anong gusto mo? Uminom ka ng ano? Uminom ka ng Losartan? O, ganyan, di ba? Uminom ka sa harapan nila. That's why you should have products with you na nakalagay sa pillbox. Kasi yun na yun eh. Ay, ano yan? Ano yan? Ay, fish oil. That's my favorite.
alam mo, this is anti-inflammatory, so dapat din meron kang konting alam sa products, di ba? This anti-inflammatory, di ba, ganyan. Meron mo dyan pang brain, di ba? Yung mga co-worker ng husband ko, nung tinuruan ko siyang uminom sa office, meron mo dyan pang brain, yung parang hindi nalalag yung isip, di ba? O yung hindi ka nalolobat. Ayun yung mga gusto nila di ba? Yung hindi sila lutang, yung ano sila, yung high, hindi sila nalolobat. Yan ang mga dinadaing nila, tama? So, magdala kayo sa mga reunions ng pillbox na may yusa ng product sa loob. Uminom kayo sa harapan nila. Habang, after kumain, uminom kayo sa harapan nila. Okay ba yon? Or kung nagko-collagen ka, dalhin mo yung collagen drink mo. 'Di ba? Or, eto ha, nagka-reunion din kasi kami ng mga high school barkada kasi meron kaming tag doon, yung may isa kaming friend from the US na umuwi. So itong mga friends kong barkada tag dito, yung hotel sa Ascot. So magsama-sama daw kami para so mag-spa party tayo sa Lviv, guys. Dinala ko yung aking set. Sige, oy, wait lang. Before tayo matulog, okay, lahat ba nakapanjama na? Okay, sige. Kasi sabi ko na beforehand, magkakaroon ng skin routine night before matulog. Sinabi ko na yon. So, alam na nilang magpapahid-pahid kami. Okay, so na-test nila yung toner, ganyan. Oh, kasi nga, barkada, okay. So, dinala ko yon kasi overnight eh. So, in short, ang point ko, sa mga may pagkakataon, always bring the products with you. Diba? Always bring the products with you. Kahit nga yung maliliit na mini essentials, dapat meron ka yan sa bag mo. Kasi anytime, meron ka ba dyan? Di ba 1,100 lang yan di ba? Meron ka ba dyan? Di ba? May mga pa-ziplock na nga tayo So, dapat you have products with you. Okay ba yon? You have products with you. So, yeah, advanced collagen, yeah, maganda yan, di ba? Inumin mo kung nag-yoga ka, kung into sports ka, nagpipickleball ka, doon ka magtipa sa harapan nila. Ano ba? Cold water, mag-scoop ka ng advanced collagen doon. Oh, inom ka. So, lahat ng pagkakataon na kaya mong i-showcase yung iniinom mo, ginagamit mo, do it. Alright? And puntahan ang lahat ng mag-i-invite sa'yo, puntahan nyo at batiin ng Merry Christmas and Happy New Year yung lahat ng nasa Facebook mo. A to Z. Yun lang. Thank you, mentor. Oo. And also, ayan, ginagawa ko na rin to lately. Meron akong message, mag-ask na lang kayo kay ChatGPT. Mag-formulate ka ng message na, are you looking for a business to start? Are you looking, parang, uh, you wanted to start a business in 2025, but you were not able to execute it. Maybe it's time for you to start a business next year. And I will help you to do an e-commerce thing. So parang ganon. You ask ChatGPT kasi pag sinabi mo yon na nagplan ka bang mag-business this year pero hindi natuloy at gusto mo siyang start next year, I will help you. Kasi maraming ganon. Maraming mga tao ganon. Yung gusto nila, may extra income na, or negosyo pero hindi nila nagawa. So you can also create or formulate that kind of message. Actually, this is the opportunity to reach out to people. Kasi maraming ways Are you planning to start a business next year? Let me know. Mga ganon. Are you planning to, to be healthier next year? Let me know. Nang gano'n, let me know. Basta mga plano next year, let me know. Nang ganun. Okay ba yun? Yun yung ginagawa ko lately. Hanap ko ba ng business for next year? Let me know. Ayan siya.
Ayan, thank you, mentor. Grabe, ang dami nating nakuhang tips, no? Iba talaga pag business-minded, di ba? Nare-recognize yung mga opportunities in advance. O pag may reunion, di ba? Pas pa party bigla. Or kung saan man, no? Dali natin yung mga products. Oo, Ang di ba galing. maraming overnight ngayon sa mga relatives na overnight? Oh, magpaka na, meron akong pa-surprise tonight. O, dapat ba nakahilamos na kayong lahat? Meron na tayong gagawin. Instant spa party pala. Ayan, ang galing, no? O di kaya pakalugin, di ba? Yung mga bote, yung mga cool Yes! box. Ayan, thank you so much, no? Meron pa bang hahabol? Wala na sa ating questions. In 3, 2, 1. Ayan na. So, matutulog ang lahat ng mahimbing kasi nakapagtanong. Walang humabol. Ayan, o. Sige, tingnan nga natin. Meron ayan, anyway. Sige, pasalamatan po nating lahat si Mentor Cheps, no, para sa oras na binigay niya sa atin at sa kanyang mga tips na ipinamahagi, no? At mag-share lang ako ng screen para sa ating certificate of appreciation. Ayan, no? So habang ayan, o di ba? Mentor Cheps, please accept our certificate of appreciation, o, 'di ba, from Team Core Edge for your valuable contribution and expertise you shared with us tonight, December 1, 2025 via Zoom. So isa namang smile dyan, mentor, with the Thank certificate. you and Merry Christmas to everybody. Yes, happy holidays. Ayan, o, teka, screenshot lang natin, mentor, with the certificate. Three, teka. In 3, 2,